Isinama ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa inihain niyang supplemental counter affidavit ang pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa na nagsabing nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni Romualdez. Hindi naman nababahala ang Office of the Ombudsman sa pagbaligtad ni Gutesa dahil may 28 silang testigo na may direkta raw na alam sa mga transaksyon sa anomalya umano sa flood control projects. May unang balita si Joseph Moro. Sa kabila ng pagbawi ni ex-Marine Orly Gutesa sa testimonya niyang naghatid siya ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez, at ako'y lubos na nagsisisi. tila hindi naman nababahala ang Office of the Ombudsman sa magiging epekto nito sa nakasampang reklamo laban sa dating Speaker kaugnay sa umuning anomalya sa flood control projects. Anila hindi na bago ang pagrekano at pagbaliktad ng mga testigo sa high-profile cases. Hindi raw umiikot ang investigasyon sa iisa o iilang witness. Ayon sa Ombudsman, may 28 testigo na handang magbigay ng direkta at material na kaalaman sa mga sinisiyasat na transaksyon. Nasa ilalim daw sila ng legal na proseso. Babala pa nila ang sino mang mga ngasumadlang o manggulo sa proceedings ng Ombudsman ay haharap sa buong bigat ng batas. Ayon sa supplemental complaint bukod sa testimonial evidence, may hawak din daw silang documentary evidence tulad ng corporate, property documents at AMLC reports. Base sa supplemental complaint affidavit ng Ombudsman, ang testimonya ng siyam na mga dating bodyguard ang ilan sa mga ebidensya nila na napunta ang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero 4 sa siyam na mga bodyguards na yan ang bumaliktad na. Sinabi na dati ng Ombudsman na maaaring isama na rin sa kasong plunder ang 3 naunang bumaliktad na ex-bodyguard. Wala pa silang pahayag kung gagawin din ito kay Gutesa. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Gutesa na nadala umano siya ng 6 matatamis na salita ni na dating Congressman Mike Defensor at Senador Rodante Marcoleta. Sinisika pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni na Defensor at Marcoleta. Sa video ni Gutesa na ibinigay sa GMA News, sinabi niyang dala raw ng takot kaya siya napilitang patotohanan ang mga nakasaad sa affidavit na binasa niya sa Senate Blue Ribbon Committee kahit hindi raw ito totoo. Dala ng takot at pangamba, lahat ng nakalahad sa pinabit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng pagpasama ako sa 3 beses na delivery ng mga malita sa alleged bahay ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park, wala akong naging direktang kontak o nakita man lang si Speaker Romualdez sa nasabing address. Naghain na ng supplemental counter affidavit si Romualdez sa Ombudsman. Kalakip ang affidavit ng pagbaligtad ni Gutesa at ang affidavit ng 25 iba pang mga security personnel ni dating Congressman Saldico para patunayang hindi totoo ang alegasyon ng mga tinaguriang Maleta Boys. Ibig sabihin ba pagka original statements na may allegations na may mga pera or pangakong sinasabi ay paniniwalaan natin pero yung recantation or pagbawi ay hindi natin pananiniwalaan. So medyo malabo po yata yun. We are confident po na in a fair and impartial investigation, wala pong ebidensya. No? Ika nga, walang corpus delicti. Sabi nga ng mga lawyers sa sitwasyong ito. Ayon sa palasyo, batid ni Pangulong Bongbong Marcos na pinsan ni Romualdez ang pagbawi ni Gutesa ng kanyang aligasyon. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat beripikahin pa rin kung totoo ang mga sinasabi ni Gutesa ngayon. Kung sino yung mastermind sa pagpapagawa ng ganitong klaseng mga senaryo, sampahan ng kaso. Pero ito po ay nasa kamay na po ang Ombudsman, DOJ at ng mga ibang investigating bodies natin. Ang gusto lamang po din ng Pangulo, dapat ang kwento ay totoo. So, kailangan din po na maimbestigahan kung ano yung sinabi ni Mr. Gutesa para, na ma-verify kung lahat din ng sinabi niya ngayon after siyang mag-recant ay may katotohanan. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News.